Usap-usapan ngayon ang larawang ito ng Lotto winner na kumuha ng higit 43 million pesos niyang premyo sa PCSO. Duda raw ang netizens dahil tila edited ang damit ng nanalong mananaya. Nakadagdag pa sa pagdududa ang umano'y sunod-sunod na Lotto winners nitong mga nakalipas na linggo. Umabot na ang usapin hanggang sa Senado. Ang sagot ng PCSO sa mga nagdududa sa resulta ng Lotto, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-18 araw ng Enero taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na mga po frontline na balita. Pilipinas at China nagkasundong ayusin ng maritime communication para humupa ang tensyon sa South China Sea. Defense Secretary Gibo Teodoro bumuelta sa anyay pang-insulto ng China kay Pangulong Bongbong Marcos dahil lamang binati ang bagong presidente ng Taiwan. Senate President Mig Zubiri handa raw bitawan ng kanyang posisyon kung may lulusot bukod sa economic provisions sa pag-amyenda ng batas. Mahigit 100 residente sa Alabang Muntinlupa nasunugan. Habang sa Caloocan, nagkasunog din at may bumagsak pang kisame. 7 patay sa landslide dahil sa walang patid na ulan sa Moncayo sa Davao de Oro. 5 pang natabunan ng guho, nawawala pa rin. Batang babae, patay nang madamay sa puomaril sa Tanza, Cavite. Mahigit 1 milyong pisong kita ng grocery store sa Pitigan, Abra, tinangay ng mga magnanakaw na nagbutas pa ng pader. Lasing na Vietnamese nag-amok sa Pasay at nahulihan pa ng droga. Isa namang Jordanian national sa Makati City, nagpaalam na magsi-CR pero tumakas na pala matapos ang pagdinig sa kanyang kaso. At sa K-Alaman, alamin ang pinakamalaking jackpot prize sa kasaysayan ng Lotto. Inamin ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na edited ang larawan ng Lotto winner na kumuha ng kanyang premyo sa PCSO main office. May sagot din ng PCSO sa napapansin ng ilan na tila sunod-sunod daw ang nananalo sa Lotto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ito ang picture ng Lotto winner na pinagpipiyestahan ngayon sa internet. Ang maswerteng betor, kulay orange ang buhok. Ang kanya namang suot na damit, palda, sombrero, face mask at sunglasses. Mukhang ipinatong lang. Mismo ang PCSO ang nagpost niyan sa kanilang Facebook page. Ayon sa PCSO, mahigit 43 million pesos ang napanalunan ng 47 anyos na housewife mula sa San Jose del Monte, Bulacan sa 642 Lotto noong December 28. Nakunan ang litrato na yan nang kubrahin niya ang kanyang premyo sa PCSO main office sa Mandaluyong. Ang litratong yan, nabusisi sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng iLotto. Umami naman si PCSO General Manager Mel Robles na edited nga ang picture pero totoong tao raw ang nanalo. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason yan, and I agree, it's a very poor editing. So, at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, pagka-edit. So, sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po yan. Tunay na tao to. Tunay na tao po yan. Natanong din ni Senator Tulfo ang PCSO kaugnay sa umano'y sunod-sunod na Lotto winners. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya.
Noong Martes ng gabi, mahigit 640 million pesos ang napanalunan ng isang bettor sa Super Lotto 649 at kagabi lang, nasungkit ng isang tumaya sa e-Lotto ang 698.8 million na premyo sa Grand Lotto 655. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, nag-aalala raw ang mga tumataya dahil baka raw nadadaya ang resulta mula nang i-pilot test ang e-Lotto noong nakaraang buwan. Pero sagot dyan ni Robles, isa pa lang ang nagwagi gamit ang e-Lotto at yan nga ang winner sa Grand Lotto 655 kagabi. This December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from e-Lotto? Hindi po, last night lang po yung iloto. Kinumpirma rin ng PCSO na umabot sa 1.7 billion pesos ang jackpot winnings sa loob lang ng isang buwan. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. In less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Sa kabila nito, nanindigan din si Robles na game of chance o swertehan lang talaga ang nananalo sa loto. Magsasagawa naman ng executive session ng mga senador para malaman ang pagkakakilanlan ng mga nanalo at matiyak na hindi sila konektado sa mga opisyal ng PCSO. May mga kumakalat daw kasi na kaibigan ni PCSO General Manager Robles, ang isa sa mga nanalo kamakailan. Kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananay nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing daw sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing daw sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Actually, Make sure lahat na po talaga on record yan. Kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi nakaligtas ang isang taong gulang na batang babae na nadamay lang sa pamamaril sa isang negosyante sa Tanza, Cavite. Ang balang tumama sa target ng gunman, tumagos at dumiretso sa bata. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Bakas pa ang dugo sa hoodie na ito na ipinakita sa amin ng isang ama sa Tanza, Cavite. Ito ang huling suot ng isang taong gulang niyang anak na babae na nadamay sa pamamaril sa lugar. Nakaburol na ngayon ang biktima sa kanilang bahay, ilang metro lang ang layo sa tindahan kung saan siya nabaril. Tumanggi na magbigay ng karagdagang pahayag ang pamilya ng biktima. Pero kwento ng tindera at testigo na si alias Mila, alas 8 ng umaga nitong Lunes, nangyari ang insidente. Bumibili raw sa kanyang tindahan ang totoong target sa pamamaril na si Marvin Cortez. Dumating daw ang gunman noon at may iniabot kay Cortez. May lumapit sa kanyang lalaki, may dalang papel, tapos binasa ni Kuya Marvin, tapos binalik ulit sa kanya. Maya-maya bumalik daw ang lalaki at doon na pinagbabaril si Cortez. After 5 minutes, bumalik yung lalaki. Di ko alam kung yun pa rin siya. Tapos tinutukan po sa baril sa, sa batok. Tapos pagkaputok po, tumakbo na ako. Nasa katabing tindahan naman ang batang babae na tinamaan din ng bala. Dito sa lugar na to nakatayo si Cortez habang bumibili ng kanyang pang-ulam. Nanlapitan ng gunman at barilin sa batok. Tumagos ang bala sa kanyang bibig at tumama sa batang nakatayo sa tabi ng kanyang lola. Bagamat duguan, nagawa pa rin ni Cortez magpadala sa ospital. Patuloy pa siyang nagpapagaling. Nadala rin sa ospital ang isang taong gulang na biktima, pero nasawi rin kalaunan. Agad naman nagsagawa ng manhunt operation ng Tanza Police at naaresto ang 20 anyos na suspect na kinilala lang na si alias June. Positibo siyang kinilala ng ama ng biktima at mga testigo. Merong tao na nagpunta rito sa opisina, may kasama siya, at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa nasaksihan niya raw na insidente. Sinasabi niya na makikilala niya kung sakaling makikita niya ulit. So habang tinatanong siya nating investigador, may mga pinakitang litrato at doon nga meron siyang itinuro. Patuloy pa ang investigasyon kung ano ang motibo sa krimen. Naharap si alias June sa mareklamong murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Posibleng patay na ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon yan sa Criminal Investigation and Detection Group ng Calabarzon. 3 buwan nang nawawalang beauty queen at hanggang ngayon, palaisipan rin kung nasaan siya. At we are hoping for the best, pero we are expecting the worst.
So yan po yung sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming, hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Ngayong araw, sinibak na ng PNP sa serbisyong tinuturong mastermind na si Police Major Alan De Castro. Lumabag daw si De Castro sa good conduct dahil napatunayang kahit may asawa na ay nakapagrelasyon pa siya kay Camilon. Wala na tuloy matatanggap na benepisyo si De Castro pero dahil sinibak na, palalayain na siya at aalisin sa kustodiya ng PNP Calabarzon. Sa kabila niya, naharap si De Castro at 3 iba pa sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Sugatan ang isang rider at ang angkas niya sa EDSA Ortigas matapos makasanggihan ang isang taxi sa EDSA Ortigas kaninang hating gabi. Halos matanggal ang kaliwang bahagi ng bumper ng taxi sa tindi ng impact. Tingin ng taxi driver, posibleng nawala ng control ang rider. Iniinda naman ng rider ang pananakit ng kaliwang braso matapos niya itong maipangtungkod sa kalsada habang nagtamo ng pasa sa kanang paa ang kanyang angkas. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang 2 sakay ng motorsiklo. Dahil naman sa disgrasya, ilang minuto ring bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Kalaboso ang isang Vietnamese matapos makuhanan ng ilegal na droga sa Pasay. Nagugat ang insidente sa pag-aamok ng lasing na lalaking Vietnamese sa harap ng isang mall kahapon ng madaling araw. Agad namang rumesponde ang Pasay Police pero tuloy lang sa pagwawala ang foreigner. Nang kapkapan na diskubre ang halos 5,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na nakaipit sa photocopy ng kanyang passport. Git ng lalaki, di kanya nakuhang droga. Papunta na sana siya ng airport para bumiyahe pa Vietnam nang makipag-inuman lang saglit kasamang ilang kaibigan. Maharap naman siya sa reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mahigit 100 residente ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Alabang, Muntinlupa kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nabulabog ang maraming residente sa Ilaya Compound sa Barangay Alabang, Muntinlupa matapos sumiklab ang sunog doon kagabi. Mabilis namang umaksyon ng mga bumbero. Ayon sa isa sa mga nasunugan, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng katapat nilang bahay. Sinubukan pa raw nila itong agapan pero mabilis na kumalat ang apoy. May sumigaw ritong kapitbahay namin na may sunog. Kasi tinignan ko ngayon, pagtingin ko may apoy na rito sa kapitbahay namin. Bumalik ulit ako sa taas para hindi kaya. Pagbalik ulit, pag-akat wala na, malaki na apoy. Naisalba po ba tayong gamit? Wala po, kung ano yung shot namin lang. Si John Paul, kauuwi pa lang daw galing sa trabaho sa Imus, Cavite nang madatnan ng nasusunog ang kanilang bahay. Sinusubukan ko pong pumasok dyan sa bahay, hindi naman po kaya. Yung mga bumbero nandiyan na po sa bahay po namin. Ayon sa barangay, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Hindi napigilan masyado dahil sa lakas ng hangin. So yun ang naging cause ng mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya naman yung mga rescue natin medyo nahirapan. Tumagal ng 2.5 oras bago idineklara ang fire out. Tinatayang 50 bahay ang natupok. Wala namang napaulat na nasaktan. Nasa 150 individual naman ang lumikas sa mga modular tents na inihanda ng Muntinlupa City LGU. Patuloy namang inaalam ang pinagmulan ng apoy at kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Isa pang sunog ang sumiklab sa warehouse naman ng piyesa ng motor sa Caloocan. Sa tindi ng apoy, bumagsak pa ang kisame ng gusali. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Malaki na ang apoy sa warehouse na ito nang abutan ng mga bumbero sa Barangay 19 sa Caloocan kaninang madaling araw. Nagising ang ilang residente na nangangambang kumalat ito sa kanilang bahay. 8 fire truck ang rumesponde para pigilan ang pagkalat ng apoy. Tumulong din ang ilang fire volunteers. Nakalabas naman agad ang empleyado ng warehouse na si Kim. Agad daw siyang lumikas na makarinig ng mga pagsabog. Doon na po nag-start yung sunog sa pinaka-office namin, sa loob. Biglang laki na po yung apoy kasi bago pa po siya nag-apoy, marami na pong pumuputok-putok sa loob. Sa tindi ng apoy, bumagsak ang kisame ng warehouse na puno ng piyesa ng mga motorsiklo. Sa sobrang init lang po kasi yung kaya bumagsak.
Ibig sabihin po noon, high enough temperature rin nasa loob, kaya po nabumuloktot yung bakal. Kaya nagkaroon ng thermal expansion sa mga bakal po sa loob. Alas 2:39 ng madaling araw na maapula ang sunog. Dire-diretso naman po yung supply ng tubig and nakakompine naman po yung area. Kaya hindi na po siya lalaki. Dito na lang po yung pinakasunog niya sa mismong area na to. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy at ang kabuuang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Matagumpay na napalipad ng China ang pinakabago nilang space mission gamit ang Tianzhou 7 spacecraft. Sakay ng Long March 7 rocket, nilaunch ang spacecraft sa Hainan, China mag-aalas 10:30 kagabi. Mission itong magatid ng supply sa mga crew ng Tiangong Space Station. 10 minuto ang inabot ng flight bago ito nakarating sa orbit at kumalas sa rocket na bumagsak naman pabalik sa Earth. Ayon sa Philippine Space Agency, posibleng bumagsak ang ilang debris ng rocket sa dagat malapit sa Paratag Shoal at Isla ng Cabra na sakop ng Lubang Occidental Mindoro. Kaya pinag-iingat nito ang mga naglalayag at dumarang eroplano sa lugar. Pinapayuhan din ng PhilSA ang mga residente na huwag hawakan at agad i-report kung may napadpad na debris sa mga dalampasigan. May buwelta si Defense Secretary Gibo Teodoro sa China. Ayon kay Teodoro, pang-insulto kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry matapos batiin ni PBBM ang bagong presidente ng Taiwan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inakusahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na iniinsulto si Pangulong Bongbong Marcos. Matapos kasing batiin ni PBBM ang bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te, agad nagkomento ang China at sinabing labag ito sa One China policy. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, nitong Miyerkules, pinayuhan niya si PBBM na magbasa pa ng libro at intindihin ng mabuti ang isyu ng Taiwan para makabuo ng tamang konklusyon. Ayon kay Secretary Teodoro, kahina-hinaya ang pahayag ng Chinese official. Tinawag niya nga yang low and gutter level talk. Pang-iinsulto raw ito kay Pangulong Marcos at sa sambayan ng Pilipino. Pero ayon kay Teodoro, hindi na raw siya nagulat sa sinabi ng opisyal, lalo't inaasahan niya na raw na isusulong ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang propaganda at maling impormasyon. Kaugnay naman sa issue sa South China Sea, ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkasundo ang Pilipinas at China na i-de-escalate o pahupain ang sitwasyon at payapang pag-usapan ang mga insidente sa pinag-aagawang teritoryo. Nagkasundo rin daw ang dalawang bansa na ayusin ang maritime communication, kabilang dyan ang komunikasyon sa pagitan ng mga Foreign Ministry at Coast Guard. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, pitong patay sa landslide sa Davao de Oro. Lumang modelo ng jeepney pwede raw i-transform sa modern jeep. At Ariana Grande, may comeback album makalipas ang 4 na taon. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Lalong bigyan ng huling pagkakataon ang mga jeepney operator na sumali sa kooperatiba bago ang hulihan sa Pebrero. Sa ngayon, 600 jeep sa Metro Manila ang gagarahe kundi pa rin sila sasali sa kooperatiba. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi bumuo ng kooperatiba ang nasa 80 tsuper at operator na bumabiyahe sa rutang Tipas-Pasig. Ang mga pasahero, siguradong mapapamahal sa pasahe, oras na mawala ang mga jeep sa nasabing ruta pagsapit ng Pebrero. Siyempre po, tricycle napakahirap po para sa isang katulad namin na simpleng tao lang. Kasi sa tricycle, mahal po ang pamasahe eh. Halos 100 pesos po pag mula dito hanggang Tipas po. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, halos 400 ang bilang ng mga ruta ng jeep sa Metro Manila ang hindi nag-consolidate o bumuo ng kooperatiba at korporasyon. Tinatayang 600 jeepney units ang kasama rito. Pero hindi nababahala ang LTFRB na magkukulang ng masasakyan. These minor routes, may mga malalaking major routes na dumadaan dyan. And there are buses, there are jeepneys also plying that major route na sakop ng minor route na yon.
And of course, you have the UV. We do not see any shortage. Gayunpaman, magpupulong ang mga otoridad sa susunod na linggo para paghandaan ng pagbibigay ng libreng sakay sa February 1 kung kakailanganin. Hanggang January 31 na lang papayagang bumiyahe ang mga jeep na hindi nag-consolidate. Pero balak ng LTFRB na magbigay ng huling pagkakataon sa mga operator at driver na sumali pa sa mga kooperatiba. You can join an existing cooperative. There is no final resolution yet, but as a benevolent act of the government, para yung mga napariwara noong una, naniwala sa mga propaganda, and they realize that they really have to toe the government line, meron po kami inilalaan na programa sa kanila. Pero ang jeepney driver at operator na si Mang Ipe, buo na raw ang desisyong hindi pa rin sasali. Kakabili lang niya ng traditional na jeep nitong Oktubre sa pag-asang iuurong pa ng pamahalaan ang PUV Modernization Program. Papasok ka pa lang, may 30,000 ka nang babayaran sa kanila. Saan kami kukuha ng ganun? Samantala, yung jeep namin wala na sana kami problema kahit kumita 200, 300. Kapag nagkataon, isa ang jeep ni Mang Ipe sa manghuhulihin sa Pebrero dahil ituturing ng kolorum. Babalang kasi na ng Land Transportation Office ang panghuhuli sa mga kolorum at walang rehistrong jeep. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Aabot hanggang 2.6 million pesos ang presyo ng modern jeep na inaalok ng mga manufacturer. Sabi naman ng Office of Transportation Cooperatives, pwede pa rin ipreserba at i-rebuild ang mga lumang jeep basta sa standard ng PUV modernization. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdes. Sa February 1, tuluyan ng gagarahe ang mga tradisyonal na jeepney na hindi nakapag-consolidate o sumali sa kooperativa at korporasyon. Alinsunod ito sa PUV Modernization Program. Nilinaw ng Department of Transportation, bukas sa lahat ng manufacturers ang paggawa ng modern jeep. Sinilip ng News 5 ang ilan sa kanila. Isa rito ang gawa ng Grupong Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP na 2 dekada ng bumabiyahe. Yung requirement sa DOTR sa tinatawag na PNS compliance, ito po ay PNS compliance dahil nakakatayo na ang tao sa loob. Pangalawa, ang pintuan nito ay nasa tagiliran. At ang pangatlo, ito ay air condition. 13 pesos ang pamasahe, 2 pisong mas mababa sa ibang modern jeep. Pwedeng mamili kung harapan o hindi ang upuan. 750,000 pesos ang halaga nito na may surplus diesel engine. Pero para sumabay sa Euro 4 compliance na makina sa PUV modernization na hindi nagbubuga ng maitim na usok, magdadagdag lang ng 300,000 piso. Kaya ang presyo niyan kada unit, higit 1 milyong piso. Yun po yung tinatawag na electronic air reactor. Yung hangin na nasisipsip mo sa kalsada, i-convert mo sa nitrous oxide. Para mas malakas, mas mainit ang compression niya, malakas ang hatak ng makina. Halos ganito rin daw ang itsura ng inaalok nilang electric jeep sa DOTR na 2.5 million pesos naman ang halaga. Fully electric din ang alok ng Francisco Motors. The aircon, may CCTV at automated na pangongolekta ng pasahe. Kaya nitong tumakbo hanggang 150 kilometers kapag fully charged. Mas practical daw ito kaysa sa degasolinang makina na gawa sa ibang bansa. Euro 4 engines na Euro 4 diesel compliant na engines, sobrang mamahal to think obsolete na yun dun sa country nila. So bakit binibenta sa atin yung Euro 4? Lumang technology na yun. So itinatapon nila sa atin yung mga basura nila. Ang halaga nito, 985,000 pesos. Hindi rin nagpahuli ang Saraw na may modern version ng jeep na fully electric. Harapan ng upuan, automated din ang pagbabayad, may TV, CCTV at fire extinguisher pa. Ang presyo, nasa 2.6 million pesos. Kung Saraw Motors ang papipiliin, mas gamay pa rin daw kalikutin ng mga tsuper ang combustion type na makina. Kung may papalitan daw sana sa traditional na jeep, yun ay mas gawing environmental friendly ang mga mapapakinabangan pa. Building the structure, the body chassis, kaya ng mga Pilipino. Kaso ang wala sa atin, powertrain. It's either combustion engine or the full electric powertrain. So we have to get that outside the country. I think the government should step in at if they want to pursue the program, dapat ituro din sa mga manufacturer, sa local manufacturer, kung saan makakakuha nito at bigyan ng magandang incentives.
Ang 3 modern jeepney na ito malayo sa itsura ng naunang modern jeep na inilunsad ng pamahalaan na tila maliit na bus. Ang 3 manufacturer kasi gusto pa rin panatilihin ang classic look ng hari ng kalsada. Nasa 950,000 pesos ang presyo ng isang traditional na jeepney. Kapag in-upgrade o minodernize ito, kailangan ng bagong makina na nasa halagang 600,000 piso at air conditioning na halos 200,000 pesos. Suma total, kulang-kulang 2 milyong piso. Kumpara pa rin sa nasa 2.5 hanggang halos 3 million pesos kapag bumili ng mga gawang imported. Paglilinaw naman ng Office of Transportation Cooperatives, handa ang pamahalaang tanggapin ng mga kasalukuyang jeepney na nirebuild. Pwedeng baguhin, pero safety dapat, roadworthy pa rin dapat na ma-improve further para ma-meet yung standards natin dito sa programa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Gustong ipa-review ng grupo ng senior citizens ang 1,300 pesos na limit para sa 5% discount sa mga pangunahing bilihin. Sa mahal daw kasi ng mga bilihin ngayon, masyadong maliit daw ang halagang yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Matapos magsorry at bawiin ng Starbucks Coffee Philippines ang kanilang patakaran na limitado lang sa isang drink at isang pastry ang discount ng senior citizens at persons with disability, may iba pang issue na nasilip ang National Commission for Senior Citizens o NCSC. Yan ay ang 2010 Joint Administrative Order ng Department of Industry at ng Department of Agriculture na nagbibigay ng 5% na discount sa senior citizens para sa hindi bababa sa 4 na pangunahing bilihin kada linggo. Ang presyo ng mga bibilihing basic necessities hindi dapat lumagpas sa 1,300 pesos. Kailangan po na doon sa mga items na bilibili ng ating senior citizen, yun ay para sa kanilang personal and exclusive consumption. At kailangan, meron pong nakalistang mga basic necessities and prime commodities. Gusto ngayon yang ipa-review ng NCSC. We are actually seeking a review for that so that if Congress will say hindi kailangan every time mag-increase ng prices, may congressional action at may law na ipapasa, let Congress define the standards. Tingin ng NCSC dahil sa mahal na presyo ng mga bilihin, masyadong maliit ang 1,300 pesos na limit kada linggo. Let the executive branch just adjust with it by making administrative pronouncement na yung 1,300 in 2010 is now 2,600 in 2024 and therefore yung threshold should be adjusted accordingly. Pero hindi na raw dapat panghimayin pa ang VAT exemption at 20% na discount para sa presyo ng mga pagkain at serbisyo para sa senior citizens. Some amount of equity should also be exercised. If the senior citizen brings the whole clan, siyempre, yung senior citizen lang talaga ang i-applyan ng 20% discount and not the rest of the members. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagbabalik ang mga papel na driver's license na ini-issue ng Land Transportation Office sa mga driver. Hanggang 2 linggo na lang kasi ang natitirang supply ng ahensya para sa mga plastic cards. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kukuha sana ng duplicate driver's license si George sa Diliman District Office ng Land Transportation Office matapos mawala ang kanyang pitaka. Pero laking gulat niya dahil sa halip na plastic license card, papel lang ibinigay sa kanya. Kung ganito lang naman din pala, kanina sabi na sa akin, may copy raw to sa portal. Diba? Kung at the first place alam ko yun, hindi dapat nag-login na lang ako sa portal, pinrint out ko na lang ito. Hindi pa ako gumastos ng 200 plus para lang dito, diba? Si Ellie naman, nag-renew ng kanyang lisensya para may magamit na valid ID. Pero computer printout lang din ang ibinigay sa kanya. Kanina nga nag-ano ko na, bakit papel pa rin? Sabi daw po, March daw po, April, pero hindi pa po sure. Aminado ang LTO, kulang pa ang plastic card sa ngayon, kaya papel na lisensya pa rin ang kanilang ibinibigay. 270,000 license cards na lang ang natitira ngayon. Ibinibigay na lamang ito sa mga priority sectors katulad ng mga OFW. Sa pagtataya ng ahensya, tatagal na lang ito hanggang sa susunod na 2 linggo. Kaya pagdating ng Pebrero, posibleng tuluyan na silang walang maibibigay na license cards. Ang tinitingnan ng LTO ngayong solusyon, agency-to-agency procurement. Sa ilalim niyan,
bibili ang DOTR ng license cards mula sa government printers gaya ng National Printing Office, Apo Production Unit o sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Balak ng LTO na umorder ng 6 na milyong cards na sasapat sa loob ng 1 taon. Ang tanong na lang ngayon ay kung kaya ng government printers ang demand at specifications para sa driver's license. We have requested them to submit quotations kung gagawin nila yung ating lisensya. So I think this will be the fastest way and the most transparent and ganun tayo sa gobyerno, no? Transparent and open to all. No? Sa pinakahuling bilang, may backlog pa ang LTO na mahigit 2 milyong cards. Kung tutuusin, kaya na yang saluhin na nakaabang na 4 na milyong license cards na donasyon mula sa Philippine Society of Medicine for Drivers. Pero hinihintay pa ang opinyon ng Office of the Solicitor General kung maaari nang gamitin ito. Umaasa din ang LTO na ipapawalang bisa ng Court of Appeals ang injunction na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court para ma-deliver na ang 3.2 million license cards na in-order mula sa Banner Plastic Card Incorporated. Kung hindi lahat ito umubra, saka pa lamang magpapabid ang LTO sa mga pribadong grupo. Wala pang may pangako ang LTO kung kailan ulit magkakaroon ng supply ng plastic driver's license cards. At habang wala pa ito, extended naman ang validity ng mga lisensyang nag-expire nitong Nobyembre, Disyembre at ngayong Enero hanggang sa Abril ng taong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga naghahain ng pirma para sa People's Initiative, nagpaalala ang COMELEC na pwedeng mauwi ito sa wala kung may isang distrito lang na hindi maabot ang tamang bilang ng pirma na inoobliga ng saligang batas. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagsimula ng bilangin ng mga local office ng COMELEC ang mga sinumiting pirma para sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Sabi ng COMELEC, umabot na sa 600 bayan at lungsod ang nag-endorso ng pirma. Una kasing mandato sa atin at tungkulin ng COMELEC ay bilangin muna yung mga tinatanggap na mga signatures, ilan yan, and afterwards mag-i-issue kami ng tinatawag na certification. Kapag nakakuha ng certification, ito ang gagamitin ng mga petitioner para formal na maghain ng petisyon sa main COMELEC office sa Maynila. Dito kailangan patunayan na sufficient informant substance ang petisyon sa pamamagitan ng People's Initiative para isulong ang charter change. Halimbawa, naka-attach ba yung dapat naka-attach na mga dokumento? Number 2, maliwanag ba kung anong provision ng saligang batas ang binabago? Kapag kompleto ang requirements, dito nasisimulang i-verify ng mga election officer kung lehitimo ang kada pirma. Tingnan, number 1, mga botante ba talaga yung mga pumirma ngayon? Number 2, yan pa talaga yung pirma ng mga botanting yan. Titingnan din ng COMELEC kung legal ang paraan sa paglikom ng pirma. Aalamin nila kung alam talaga ng mga botante na para sa People's Initiative ang pinirmahan nila. Dahil kapag hindi, pwede raw i-withdraw ng botante ang kanyang pirma. Hindi naman pwede kung ano binigay sa amin, gano'n na lamang. Lalong-lalo na kung may magko-complain na si A, si B, si C, ang kanilang pirma ay na-secure sa pamamagitan ng pananako, terorismo, pamamigay ng pera o kahit na anuman na naging dahilan upang siya ay pumirma. Sa kabuuan, may mahigit 200 distrito sa buong bansa. Sa ilalim ng 1987 Constitution, dapat ibababa sa 3% ng mga botante sa bawat distritong yan ang pumirma. At makuha rin ng 12% na kabuuang rehistradong botante sa bansa para umusad ang People's Initiative ng Chacha. Isa lang po sa 253 na distrito ang hindi makakuha ng 3% of the registered voters sa distrito na yan ay madidismiss na po namin ng petisyon. Kahit pa nakuha nila sa buong bansa ay more than 12%. Sakaling lumusot sa poll body, dito na itatakda ang plebisito. Dapat maidaos yan 60 hanggang 70 araw mula nang ideklara ng COMELEC na naabot ng petisyon ang hinihinging bilang ng mga botanteng pumirma. Dito na pagbobotohan ng publiko kung sang-ayon sila o hindi sa mga isinusulong na pagbabago sa konstitusyon. Sa gitna ng mga gumugulong na signature campaign, may paalala ang COMELEC sa taong bayan. Dapat po alam natin kung anong pinipirmahan natin, ang implikasyon sa buhay natin yan. Meron po tayong freedom to sign and a freedom not to sign. Ang importante, walang pumipigil sa atin, walang nagpe-pressure sa atin o hindi tayo basta-basta bumibigay sa pagpirma nang dahil lang sa may tinanggap tayo o may pinangako sa atin. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Naniniwala si Senator Amy Marcos na gusto silang brasuhin ng ilang mambabatas kaugnay sa usapin ng charter change, kaya may mga nagsusulong ngayon ng People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Handa raw isugal ni Senate President Mig Zubiri ang kanyang posisyon bilang leader ng Senado sa pangakong economic provisions lang ang gagalawin kapag umusad ang panukalang amyendahan ang 1987 Constitution. Pero kung si Senator Riza Ontiveros ang tatanungin, hindi raw praktikal ang charter change. Mas mainam daw kasing tutukan muna ng pamahalaan ang paglaban sa katiwalian at pagpapaunlad sa mga negosyo para mas mahikayat ang investors imbes na tsatsya. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Amy Marcos. Sa programang Storycon ng One News, iginiit niyang napuwersa lang ang Senado na talakayin ng tsatsya dahil sa isinusulong na People's Initiative ng ilang kongresista. Kung hindi raw kasi kikilos ang Senado tungkol sa tsatsya, may itsapwera sila sa pag-amyenda ng konstitusyon. At ang bongga ngayon, ang utos, laylo muna ang kongresista, laylo muna lahat ng politiko, ang nagpapapirma, public works contractors. Tama ba yun? Pagbubunyag ni Amy, may mga contractor na ang inutusan mangalap ng pirma para sa People's Initiative. What's the connection? I think the promise of public works contracts. Okay. In the same manner that there was an offer of 20 million for congressmen. Una nang nilinaw ni dating Chief Justice Artemio Panganiban kahapon na hindi uubra ang People's Initiative kung revisions o malakihang pagbabago ang gagawin sa konstitusyon. Giit niya, amendments o maliliit at simpleng pagbabago lang ang pwede rito na madaling ipaintindi sa tao. Kung pagbabago raw kasi sa economic at political provisions ang gagawin, dapat idaan ito sa Constitutional Assembly o CONAS o kaya sa Constitutional Convention o CONCON. Nangyari na raw ito sa Lambino versus Comelec noong 2006 kung saan idinaan sa People's Initiative ang panukalang gawing parliamentary ang gobyerno pero ibinasura noon ng SC. They're major because they need discussions. They're not simple provisions. Paglilinaw pa ni Panganiban, hindi pwedeng simula ng mga mambabatas o taong gobyerno ang People's Initiative. Dapat daw manggaling ito sa mga ordinaryong tao. The principle of a People's Initiative is that it must come from the people directly, not from officials of the government, much less from the government itself. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Susunod, nasa 5,000 pamilyang apektado ng Pasig River Rehabilitation nangangamba para sa kanilang tirahan at kabuhayan. 7 taga Moncayo sa Davao de Oro patay ng matabunan ng landslide. At ahas na kiangkas eroplano sa Thailand. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Halos 10,000 residente ang apektado ng rehabilitasyon sa Ilog Pasig. Bahay at kabuhayan ang pangamba nilang mawala, pero may tinitiyak sa kanila ang gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito ang Ilog Pasig. Marumi, kulay putik at may amoy. Sa tabing ilog, dikit-dikit ang mga bahay na dekada nang nakatirik doon. Nakilala ko rito ang 60 anyos na si Nanay Elena Lladones. Dito na siya ipinanganak, nagkaisip at nagkapamilya. Kabilang siya sa halos 10,000 pamilyang maapektuhan ng Pasig River Urban Development na layong linisin at pagandahin ang Ilog Pasig. Walang problema kay Nanay Elena at sa kanyang mister na si Jimmy Lladones ang rehabilitasyon kung kasama sa plano ang kanilang bahay at kabuhayan. Pabor naman po. Para maganda naman tingnan kasi di naman talaga tayo rito eh. Basta mayroon lang pong paglilipatan. May tubig, may kuryente, o may may bahay.
Para mabura mga agam-agam, sisiguraduhin daw ng Administrasyong Marcos na makakasunod sa agos ng pagbabago ang mga residente. Kung ang problema ay ang relokasyon, kasama sa plano ang pagtatayo ng bagong komunidad at magkakaroon din ng pabahay mula sa gobyerno. Kung usapang trabaho naman, kasama rin sa plano ang pagtatayo ng mga establishmento sa riverbanks. Inaasahang bubuhayin nito ang turismo at lilikha rin ng karagdagang trabaho. Magkakaroon din ng mga bike lanes at pwede ring mag-jogging o maglakad. Magkakaroon din ng Central Park na mas maganda pa raw sa Luneta at tatawaging Marcos Park. Dagdag transportasyon din ang pinaplanong biyahe ng ferry. 18 billion pesos ang pondong ilalaan ng gobyerno sa Pasig River Urban Development Project. In 3, 2, 1... Kagabi, pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang paglulunsad ng programa. Make no mistake about it. It will be a people-centered and community-driven development with ideas crowdsourced from experts and carried out with political will. We may never restore the river back to its pre-colonial pristine condition, but we can revive it to serve the present while preserving it for the future. Target tapusin ang proyekto sa loob ng 3 taon. Manggagaling daw sa pribadong sektor ang pondo sa rehab na ang unang ginang ang nangunguna sa pangangalap. Hindi na bago ang muling pagbuhay sa Ilog Pasig. Ilang administrasyon na rin ang nakalipas pero sa pagkakataong ito, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na seryoso at hindi ningaskugon o sa simula lang ipatutupad ang Pasig River Urban Development. Pero kung ano man ang kalalabasan nito, abangan na lang sa susunod na kabanata. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nasira at nasayang ang higit 100 ektaryang pananim ng sibuyas sa Nueva Ecija dahil sa mga pesting armyworm o harabas. Nagkakasakit na rin daw ang mga nagtatanim sa kakaspray ng pesticide. Nasa Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kahit alagaan natin, ala na rin. Hindi na rin mapula. Wala talaga mabisyang gamot. Nanlulumo sa sinapit ng kanyang taniman ang magsisibuyas na si Gil Geminiano mula sa Palayan City, Nueva Ecija. 3 ektaryang taniman niya ang napeste at nasira ng armyworms o insektong harabas. Problema tuloy niya paano mababayaran ang inutang na puhunan para makapagtanim. Talagang may matindi po. Marami ho yung mga matake na ito. Kaya parang hindi na rin ho makayanan. Araw-gabi na raw sila mag-spray ng pesticide para maisalba ang mga pananim. Pero imbes na mapuksa ang peste, sila pa ang nagkakasakit. Nagkaroon pa. Naroon po ng problema. May aking mata doon sa nanlabo ang aking pananim dahil sa spray dahil naanohan po ng lasong. Ayan, may laman na. Inuubos pa. Grabe ang uod na yan. Ganyan din ang eksena sa tanimang ito sa onion capital of the Philippines, sa Bungabon, Nueva Ecija. Labis din ang panghihinayang ng magsasaka ng sibuyas na si Just Vilens. Pwede na raw sanang anihin ang pananim pero naunahan sila ng mga pesting armyworm. Sa huling tala ng lokal na pamahalaan ng Bungabon, 13 barangay ang napeste ng armyworm sa bayan. Nabawasan na nga raw yan mula sa dating 20. Aabot na rin sa higit 100 ektaryang taniman ng sibuyas ang nasira ng harabas. 7 ektarya sa mga yan ay totally damaged o hindi na mapakikinabangan. Bunsod ng tindi ng pinsala ng armyworms, pinag-aaralan ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan. Lalo't malaki na raw ang epekto nito sa kabuoang produksyon ng sibuyas. Mababa po talaga kumpara po dun sa normal na production nila due to armyworm nga po. So, kumbaga, karugtong na nito, siyempre, mababa ang income, yung ating efficiency din ng onion dito sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Iplano na ng maaga ang susunod ninyong bakasyon mga kapatid na sa Pebrero mas mura na ang flight ticket. Dahil yan sa mas murang fuel surcharge. Wala kasi sa Level 6, binaba ng Civil Aeronautics Board sa Level 5 ang sinisingil na fuel surcharge sa mga pasahero. Sa ilalim ng Level 5, 151 pesos hanggang 543 pesos lang ang sisingiling fuel surcharge para sa mga domestic flight. 498 pesos hanggang 3,700 pesos naman sa mga international trips.
Ito na ikalawang sunod na buwan na binabaan ang fuel surcharge level. Muling iginiit ng Department of Trade and Industry na makatwiran ang shrinkflation sa ilang grocery items gaya ng kape. Ang shrinkflation ay ang pagbabawas ng laki o timbang ng isang produkto pero walang galaw sa presyo. Sinabi yan ng DTI sa gitna ng reklamo ng ilang customer. Depensa nila pinayagan ang shrinkflation ng manufacturers. Sumunod naman daw sila sa requirements kabilang ang pag-update sa packaging ng mga produkto, gayon din ang pagbibigay ng computation ng presyo. Wala naman daw nilalabag dito ang mga manufacturer. Nung nakarang taon, nagpaalala ang DTI sa manufacturers ng grocery items na bawal ang patagong pagbabawas ng timbang o laki ng produkto. Mga kapatid, swertihan lang kung manalo sa paglalaro ng Lotto. Pero real talk tayo, ano nga ba ang chances of winning natin dito? Sa ipo ng mga eksperto, mas malaki pa ang chance na tamaan ka na lang bigla ng kidlat kaysa manalo sa Lotto. Sa pagtataya nga po ng National Weather Service sa United States of America, halos 1 in 500,000 ang tsansang tamaan ka na lang bigla ng kidlat sa loob ng isang taon. Mas mataas pa yan kung nasa lugar ka na madalas ang thunderstorm. Sa Lotto, sabi po ng mga statistician, halimbawa, sa 655 na Grand Lotto, aabot sa halos 29 million na kombinasyon ng mga 6 na numero ang maaring maibola. Kumbaga, 1 in about 29 million ang chance mong manalo. Kung 649 naman, halos 14 million na kombinasyon. 1 in about 14 million chance po yan. Ang dami, di ba? Kaya naman giit nila, swertihan lang talaga ang labanan sa Lotto. Swerte ba kamo? Pinakaswerte na nga siguro sa Lotto ay yung 2 nanalo sa 658 Ultra Lotto sa bansa noong October 14, 2018. Naghati po sila sa tumataginting na 1.1 billion pesos. Iyan po ang pinakamalaking napanalunang jackpot prize sa Lotto sa kasaysayan ng ating bansa. Mga kapatid, sa lahat ng ito, ang tanging paalala ng mga eksperto, huwag pong iasa sa mga game of chance na tulad ng Lotto ang buhay. At sa huli, dapat pa rin tandaan na tulad ng K-alaman, ang pagsisikap at pagpupursigi sa pangarap ay K-yamanan. K? Okay. What's up mga kapatid? Handa na sumabak sa Winter Youth Olympics si Pinoy speed skater Peter Gross Close. Ayon sa kanya, gusto niya mag-build ng momentum papunta sa 2026 Senior Winter Olympics. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Handang-handa na raw na lumaban ng pambato ng Team Pilipinas sa speed skating na si Peter Gross Close sa Winter Youth Olympics sa Gangneung, South Korea. Sasabak ang Filipino-American sa short track 500, 1,000 at 1,500 meter races sa torneo. Nag-qualify sa Winter Youth Olympics si Peter matapos ang 4th place finish sa ISU Junior World Cup 1 nitong Nobyembre. Nasa 50 atleta ang nakalaban niya noon. It was also just a confidence boost for me because I ranked pretty well, and so I think it helped that confidence from the Junior World Cups have carried over into the Youth Olympics for me. Todo ensayo ngayon si Peter na kasama ang Olympian coach na si John Henry Kruger na naka-silver para sa Team USA noong 2018 Winter Olympics. Well, I think he just has incredible insight on the trainings and the mental state of the other competitors because he just finished competing. 36 athletes ang makakalaban ni Peter sa short track speed skating. Target niya na patuloy mabuhat ang Pilipinas sa Senior Winter Olympics sa Milano Cortina, Italy sa taong 2026. That's something I've been working towards for a long time, and I would say that's the main goal on my mind. It's been in the back of my mind throughout all my competitions, I think. Gaganapin ang Winter Youth Olympics mula January 19 hanggang February 1. Kasama ni Peter para sa Team Pilipinas si freestyle skier Leitas Amihan Rabe at country skier Avery Balbanida. Nagbabalita mula sa frontline, Marty Bautista, News 5.
Sa basketball naman, umalis na sa B-League team Ryukyu Golden Kings si Gilas forward Carl Tamayo dahil gusto daw niya humanap ng panibagong kupunan na makakatulong sa growth ng karir niya. Tingin ng management ni Tamayo na hindi napapakita ng former Fighting Maroon ang galing niya sa binibigay sa kanyang role sa Golden Kings. Babalik daw muna dito sa bansa si Tamayo para i-assess ano ang next step niya. Nag-average lang siya ng 3.9 points and 2.5 rebounds in 12.5 minutes a game habang naglalaro para sa kupunan. Nagpasalamat naman si Tamayo sa Golden Kings para sa pagkakataon makapaglaro sa Japan at ayon sa kanya, naging mahirap daw yung desisyon na kinailangan niyang gawin. Successful ang naging operasyon sa tuhod ni Jolina De La Cruz pagkatapos pumirma para sa Farm Fresh Foxy sa Premier Volleyball League o PVL. Nireveal ni De La Cruz ang kanyang sitwasyon sa Instagram at very positive daw siya na magiging maganda ang kanyang pag-recover. Ayon sa kanyang caption, surgery was a success. Now, let's get this recovery started. Nakuha niya ang injury noong naglalaro pa siya para sa F2 Logistics sa isang big attempt noong November. Hindi din-disclose ni De La Cruz o ng Foxies ang kanyang recovery timeline pero kumpiyansang kupunan na babalik siyang mas malakas pa. At abangan natin ang pagbabalik ni Jolina De La Cruz sa PVL, mga kapatid. Huwag kayong aalis, sports pa tayo mamaya. Susunod, trahedya sa Davao de Oro. 7 ang patay habang 5 ang nawawala sa landslide sa bayan ng Moncayo. Higit 3,000 residente sa Iceland takot pa rin umuwi kasunod ng pagsabog ng bulkan. At 3 Pinay Pride talent pasok sa binuong bagong global pop group na Eunice. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pito ang patay sa landslide sa Moncayo, Davao de Oro. Patuloy din ang paggulang doon kaya itinigil muna ang paghahanap sa 5 pang nawawala. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Natabunan na makapal na putik ang bahay na ito sa bayan ng Moncayo sa Davao de Oro. Sa tindi ng landslide kaninang tanghali, 7 ang patay. 5 ang hinahanap pa rin habang isa ang nasa kritikal na kondisyon. Lumambot ang lupa dahil sa 3 araw na pag-ulan sa bahagi ng Mount Diwata. At hanggang ngayon, umuulan pa rin. Mga 3:30 ng hapon, na-recommend po ng MDRR natin na stop muna yung search, rescue, and retrieval operation kasi yung lupa doon, unsafe pa po talaga. Tanging ang apektadong bahay na lang ang nakatayo malapit sa landslide area. May ilang residente na rin daw ang inilikas sa iba't ibang evacuation center simula ng bahain ng Moncayo nitong Lunes. Ayon sa Pag-asa, shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin ang nagdadala ng katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Natuyo na ang lava mula sa sumabog na bulkan sa Iceland pero may panibagong pinangambahan ng mga residente. Makalipas ang 8 siglo, nagising at aktibo na ulit ang Icelandic Fault Line malapit sa nag-aalborotong bulkan. Ang fault line ay ang malalaking bitak sa lupa na kadalasang gumagalaw at nagdudulot ng lindol. Dahil aktibo na naman ng Icelandic Fault Line, pinangambahang bumulwak mula sa bitak ang lava. Mahirap yang paghandaan lalo't nakatirik malapit sa fault line ang ilang bahay. At dahil dyan, mahigit 3,000 residente ang wala pang balak umuwi kahit natuyo na ang lava. Sabi naman ng mga eksperto, hindi pa ngayon bubulwak mula sa Icelandic Fault Line ang lava. Ilang taon pa raw ang bibilangin bago ito mangyari. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga panalong showbiz balita ngayong Huwebes. 3 Pinay Pride talents ang nakapasok sa bagong binuong global pop group sa Korea na Eunice. Kasunod ni Alicia Parmisano, pasok na rin sa binuong grupo ng sikat na Korean talent survival show na Universe Ticket ng SBS si Gelly Dangka at Filipino-Korean na si Jin Yeon-ju. Sa finale kahapon, 2 sila sa mga nakakuha ng maraming boto para makapasok sa bagong grupo. Bukod po sa kanila, may 5 pang miyembro ang global group na mula naman sa Japan at Korea. Eto pa nga,
Feeling ecstatic ngayon ang Arianators. Naglabas na kasi ang pop superstar na si Ariana Grande ng patikim para sa kanyang upcoming album na Eternal Sunshine. Sa Instagram, nag-post si Ariana ng ilan niyang concept photos para sa kanyang album. Dito niya rin inanunsyo na ilalabas niya ang kanyang album sa March 8. Bago po nito, nauna na niyang inilabas ang kantang bago niyang kantang Yes and noong January 12. 2020 pa nung huling naglabas ng studio album si Ariana para sa kanyang Possessions. Susunod, mga kawatan sa Abra binutas ang pader para nakawan ng isang grocery store. Vintage bomb na kalahating toneladang bigat na hukay sa Sablan, Benguet. At 2 talampakang ahas nakisakay sa eroplano sa Thailand. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Walang pader-pader sa mga kawatan sa Pidigan, Abra. Nagbutas sila ng dingding at nagbaklas ng aircon para makapagnakaw. Sa mga litratong ito mula sa Abra Police, makikitang binutas sa mga salarin ang pader ng isang pawn shop na makapasok sa loob ng sanglaan, tinanggal nilang aircon at lumusot sa butas na karugtong ng isang grocery store. Diretso sa cabinet ang mga kawatan. Doon nakatago ang tinangay nilang mahigit 1.7 million pesos na kita ng tindahan. Nakatakas ang mga salarin at hindi sila namukhaan. Iniimbestigahan pa yan. May nahukay na namang vintage bomb sa Sablan, Benguet. Yan na raw ang pang-100 bomba na nadiskubre sa lugar ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gamit ang bako, maingat na binuwat ang vintage bomb na ito na nahukay mula sa isang construction site sa Sablan, Benguet. Nilagyan pa yan ng gulong sa magkabilang gilid at itinali para maiwasan ang pag-alog at pagsabog ng bomba. Ayon sa mga otoridad, Martes na mahukay ang vintage bomb. Sa takot ng mga residente, agad nilang inireport sa mga pulis sa Camp Dangwa. Yung construction na to ay may road widening kasi na may ginagawa, kaya may nakita yung bako operator na parang bakal. Kaya medyo nag-alanganin siya na baka ito ay may bomba o kaya daanan ng tubig. May haba na 6 na metro at may bigat na higit kalahating tonelada, an unexploded ordnance o UXO. Usually yung mga nakikita nating mga bomba dito sa Cordillera ay yung mga nagamit noong World War II, mostly na ginamit galing sa mga Amerikano noon pa na panahon ng World War II. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, hindi porket antigo ito ay di na ito sasabog. Lalo na kung hindi ito isasailalim sa proper disposal. Pag ito'y sumabog, talagang malaki yung damage. Kaya nakakatakot sa mga civilian kung hindi maprotektahan. Sa ngayon, inaasikaso na ang mga papeles at dokumento ng na-recover na vintage bomb bago dalhin sa Tarlac. Ito na ang ika-100 vintage bomb na nahukay sa Benguet ngayon taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tinutugis na ang lalaking Jordanian national na nagpaalam na magbabanyo lang pero tumakas na pala matapos ang kanyang court hearing sa Makati City. Akusado si Tarek Nihad Siam para sa kasong illegal gun possession at physical injuries noong pang 2022. Nang matapos ang kanyang pagdinig nitong Martes, nag-CR lang siya at bigla na lang naglaho. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng sumuot sa maliit na bintana ng banyo si Siam. Sinibak na ang 2 immigration officer na nalusutan ng akusado. Bukod sa kaso sa Pilipinas, wanted din si Siam sa Abu Dhabi para sa mga kasong assault at alcohol abuse. Mga kapatid, pinadala ng Toronto Raptors si Pascal Siakam papuntang Indiana Pacers para sa 3 player at 3 future draft picks. Ayon sa Woj Bomb, 2 pick ay sa parating na NBA draft habang yung isa naman sa 2026 pa. Nag-average ngayon ng 29-year-old forward ng 22.2 points,
6.3 rebounds and 4.9 assists in almost 35 minutes of play. Naging malaki ang role ni Siakam sa championship ng Raptors noong 2019 at magdadala siya ng matinding experience sa young and dangerous Indiana Pacers. Sa PBA naman, ang Magnolia Hotshots ang unang koponan na nag-advance sa semifinals ng ongoing Commissioner's Cup pagkatapos talunin ang TNT Tropang Giga kagabi, 109-94. Di kita ng laban pero nagpakawala ng matinding 9-0 run ng Hotshots sa dulo ng third quarter at yun na ang naging simula ng kanilang momentum para i-secure ang panalo hanggang dulo. Tuloy ang consistent play ni Tyler Bay na nagtala ng 41 points, 13 rebounds, 5 steals, 3 blocks, and 2 assists. Nag-ambag ng 17 points si Mark Baroka at 12 points each ang kabaleng duo na si Ian Sangalang and Calvin Abueva. At yan ang mga pandiin ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May nilulutong proyekto ang aktres na si Julia Barreto kasama ang Hollywood Asian actor na si Lee Sang-hon dito sa Pilipinas. Sa IG ni Sang-hon, may patis siyang selfie kasama si Julia. Ang kanya pang caption, #secretproject na may heart emoji. Bago nito, 2 days ago lang nang kumalat ang ilan nilang larawan ni Julia na magkasama sa isang set. Last year lang nang pinakasumikat si Sang-hon sa hit Netflix series na Exo Kitty. Eto pa nga, record-breaking ang Metro Manila Film Festival 2023 entry na Rewind. Ito na kasi ang highest-grossing film of all time sa kasaysayan ng Philippine cinema. Ayon sa Star Cinema, makalipas ang 24 na araw nitong pagpapalabas sa mga sinehan, kumita na ang Rewind na aabot sa 845 million pesos worldwide. Nalagpasan ng Rewind ang box office record ng 2019 film ni Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love, Goodbye na kumita ng mahigit 838 million pesos in 24 showing days. Eto pa, humihiling ng amusement tax holiday ang ilang producer ng mga local films sa bansa. Kanina, dumulog ang ilang film producer sa opisina ni Interior Secretary Benher Abalos para sa kanilang hiling. Panawagan nila, mabigyan sila ng hanggang 3 taong tax holiday. Giit nila mula sa pandemya, luging-lugi pa rin ang industriya ng pelikula. Only did people shy away from the cinemas, the cost of production went up by a spiraling as high as 35%. So ang hirap ng situation, lumalaki yung gastos, konti yung audience, pinapatay ka pa ng tax. Suportado naman ng DILG ang hiling na ito ng mga film producer, maging ang kagawaran na nawagan sa mga LGU kaugnay nito. Ayon sa Local Government Code, may kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na magpataw ng hanggang 10% na buwis para sa mga lugar na panlibangan tulad ng sinehan. Humihiling ang grupo na baka naman pwedeng i-waive nyo to for the next 3 years. Hindi naman lahat ng pelikula. Ito'y pelikulang Pilipino lamang. At hindi naman totally mawawala yung amusement tax ng local government unit dahil you still have the foreign films. No? Ambag mo na yung sa bawat 10, mawawalan ka ng 3, tulong mo na yun. Nabulaga ang mga pasaherong sakay ng eroplano sa Bangkok, Thailand. Habang nasa biyahe kasi, may ahas palang nakiangkas sa kanila. Buti na lang to the rescue ang crew ng eroplano. Sa video nilapitan ng isang staff ang ahas na sumulpot sa lalagyan ng maleta. Lakas loob niyang hinuli ang 2 talampakang ahas gamit lang ang plastic bag at bote. Panay pang kumiglas ang ahas pero nahuli rin matapos ang ilang minuto. Kwento ng mga pasahero, palanding na sila sa Phuket Island nang lumitaw ang ahas. Isa pala itong Blandford's Bridle Snake na tanging nakikita sa Asia. Inaalam pa ng airline na AirAsia kung ipinuslit ito o kusang nakapasok sa eroplano.
Hinahangaan ngayon online ang talento ng 33 taong gulang na artist mula sa Isabela. Ang mga papuri sa kanyang galing, hindi po drawing. Oo, hindi nyo aakalain na ang kanyang magagandang obra ay ginawa niya gamit ang mga paa. 14 anyos lang nang tamaan si Mark Agkawili ng sakit na TB meningitis. Mula noon, hindi na niya nagalaw ang ilang bahagi ng kanyang katawan kabilang ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi napigilan ng kanyang kapansanan ang hilig niya sa pagguhit. Inaral niyang magpatuloy pa rin ang hilig gamit ang kanyang mga paa. At ang kanyang madalas na subject, mga portrait ng kabilang ang ilang personalidad tulad nina Manny Pacquiao at Coco Martin. At mula noon, napapa-wow na lang talaga ang lahat ng mga nakakakita ng kanyang mga drawing at painting. Ngayon nga, nag-i-exhibit na ang ilan na niyang mga gawa kasunod ng pagkilala sa kanya bilang isa sa mga outstanding artist ng Isabela. Galing. Naku, partner. Galing. Paco, Galing, dapat no? yan, di ba gumagawa kayo ng exhibit? Dalhin mo dito sa Manila, di ba? Magandang mensahe niyan. Basta focus mo lang talaga yung attention mo sa gusto mong gawin, magagawa mo. Tama. Ano sa inyong dalawa? Galing niya! Tsaka yung portrait. Walang hadlang sa pangarap. Tsaka yung portrait pa, mahirap pa gawin yun. Yung of a real person. Mahirap. At yan ang mga balita at impormasyong dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi!